Mga kabayan, welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos tungkol sa OFW, proseso ng mga dokumento at mga importanteng impormasyon para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting requirements ng mga OFWs, ang Employment Contract Verification or Contract Verification ng MWO na dating kilala natin bilang POLO. No, maraming nagtatanong, paano ba magpa-verify ng kontrata? Bakit kailangan pa ba ito? At pareho lang ba ang proseso sa Vietnam at sa ibang bansa? At higit sa lahat, paano mo malalaman kung lehitimo ang lahat ng dokumento ng employer mo? At kung gusto mo malaman ang sagot sa lahat ng matanong na iyan, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Ako pala si Mabs, dating deputy teacher at isang guro na dito sa Vietnam. Una, ano ang contract verification? Una sa lahat, ano nga ba ang contract verification? Ang contract verification ay proseso kung saan sinusuri ng Migrant Workers Office or MWO ang employment contract ng isang OFW. Hindi ibig sabihin na dahil may pinirmahan ka ng kontrata ay otomatiko na ito na kilalanin ng gobyerno ng Pilipinas. Tinitingnan ng MWO kung una, legal ang employer, pangalawa, sumusunod ang kontrata sa minimum labor standards. At kung malinaw ang sahod, malinaw ang working hours, leave benefits at insurance kung naaangkop at iba pang mga karapatan ng isang OFW. Naulayunin nitong proteksyonan ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa laban sa illegal recruitment, contract substitution, at labor exploitation. Now, bakit mas mahigpit dito sa Vietnam? Kasi iba-iba yung mga proseso natin sa kung ikaw ay pupunta ng Hong Kong, kung ikaw ay pupunta ng Saudi, kung ikaw ay pupunta ng Canada, or punta ng US, or pupunta ng Australia. Pero bakit dito sa Vietnam ay napaka-stricto? Yun, ito yung pag-uusapan natin muna. Isa ito sa madalas na tinatanong sa akin, bakit parang mas komplikado ang proseso sa Vietnam? So narito ang mga dahilan. Una, maraming Pilipino sa Vietnam ang direct hire. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa Philippine Recruitment Agency. Wala pong agency ang Vietnam na nakarehistro sa Pilipinas. Direkta silang kinukuha or kami na mga teachers, direkta kaming kinukuha ng employer. Dahil dito, mas maraming dokumento ang kailangan i-check ng MWO. Pangalawa, ang kontrata ng employer ay kadalasang ginagawa ayon lamang sa labor laws sa Vietnam. Legal ito sa Vietnam. Pero maaaring kulang ito ayon sa minimum standard sa Pilipinas or ng Pilipinas. Halimbawa, walang malinaw na overtime pay, kulang ang leave provisions, or walang sapat na detalye tungkol sa termination ng employment. Kapag ganito ang nangyari, maaring ipabago muna ng MW ang kontrata bago ito ma-verify. Or sometimes pag kulang nakita ng DMW, meron silang pinapadagdag yun. Kung ano man yung pina-add ng DMW, meron akong video tungkol dito. Ikatatlo, kailangan mapatunayan na tunay ang employer. Kaya hinihingi rin ang mga dokumento gaya ng business registration, company license, work permit ng empleyado, temporary residence card kung mayroon,
yung TRC, pero hindi mo makukuha yung TRC pag dito kasi Vietnam kasi dito pinaprocess lahat ng papers. Okay, lahat yung TRC mo, yung LDito mo, dito lahat pinaprocess. So, mayroon akong video din dyan para maintindihan nyo lalo. Now, at saka merong passport, valid IDs ng authorized signatory. Lahat ng ito ay bahagi ng proseso upang maiwasan ang peking kumpanya. Now, pareho ba ito sa ibang bansa? Ang sagot ay oo, pareho ang pangunahing layunin. Layunin, hindi ang proseso. Pero iba-iba yung proseso. Halimbawa, sa bansang may sariling MWO tulad ng Singapore, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, United Arab Emirates, Qatar at Saudi Arabia, kadalasan ay direkta nang nagpapa-verify ang OFW sa MWO. Dito, wala kaming MW or Migrant Workers Office sa Vietnam. So, samantala sa ibang bansa na walang permanenteng MWO office, maaaring ang Philippine Embassy or Consulate ang magbigay ng instructions kung paano ipapa-verify ang kontrata. May mga bansang kailangan munang ipa-authenticate ang dokumento sa Foreign Ministry bago ito dalhin sa Philippine Embassy. Sa ibang bansa naman, sapat na ang personal na pagharap ng employer sa embassy para ma-acknowledge ang kontrata. Kaya napakahalagang alamin muna ang requirements ng bansang iyon ng pinagtatrabuhan bago magsimula ng proseso. Ito na, step by step sa pagpapaverify sa Vietnam. Ito ang karaniwang proseso dito sa Vietnam. Step 1, siguraduhin kompleto ang employment contract. Dapat pormado ito ng employer at employee. Basahin itong mabuti bago pumirma. Step 2, ihanda ang supporting documents at maaring kabilang dito ang passport, work permit. Pag wala pang work permit, of course, kasi as what I've said, dito lahat pinaprocess ang work permit. Yung passport lang at saka yung business visa, yon. Tapos, yung business registration ng employer, company license, valid ID ng authorized signatory, authorization letter kung kinakailangan. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, tapos yung employer mo dito, yung sa Vietnam, yung employer mo yung magpapa-authenticate ng contract mo sa Philippine Embassy, siguraduhin na mag-email sa ilalagay ko dito sa Hanoi PE, which is Philippine Embassy.consular@tfa.gov.ph. Tapos yung ilalagay nyo yung format na my name is, yung pangalan nyo, date of birth, nationality, tapos yung mail, ilalagay mo dito in case may address kung saan ipapadala yung contract kung malayo kayo sa Hanoi, or just email address na lang kung ipipick up nyo naman. Tapos yung phone number ng kakilala nyo, or phone number ng authorized person nyo, or yung email address mo. Tapos yung passport number. Tapos sinabi ko sa email ko, I am sending this email to confirm authorization for yung pangalan ng tao na magdadala ng contract mo. To carry out consular legalization, labor contract number, yung may number niyan dyan, kung ano yung number ng labor contract mo. I kindly request the Philippine Embassy to provide any necessary assistance to yung authorized person mo to fulfill his duty. Tapos may naka-attach lang ako na letter o na authorization letter na naka-PDF file na ilalagay ko din dito, ipopost ko. So yan yung proseso ng pag-authorize ng employer mo or anybody or yung HR nyo sa pag
authenticate ng labor contract mo. So, maaaring maiba pang requirements, depende yan sa sitwasyon mo. So, step 3, kung kinakailangan ipa-authenticate or ipa-acknowledge ang kontrata sa Philippine Embassy, for example, sa Vietnam, may mga kaso na kailangan dumaan muna sa authentication process or acknowledgement bago ito isumite sa contract verification. Depende ito talaga sa sitwasyon ng employer at saka sa requirements ng ibinibigay ng embassy at saka MWO. And step 4, isumite ang lahat ng requirements sa MWO. Dito nasusuriin ang kontrata. Kapag may kulang, ibabalik ito para maitama. Kapag pasado naman, bibigyan na ito ng contract verification. Yon. Step 5, kapag verified na ang kontrata, maaari na itong gamitin sa susunod na proseso gaya ng pagkuha ng OEC or Overseas Employment Certificate. Yon. So, makikita mo yan dyan sa unang pahina, katulad sa akin, sa ipapakita ko dito. Meron yung silyo. Yun, na napapatunay na verified na yung contract mo. Now, paano malalaman kung lehitimo ang dokumento? Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng video. Narito ang ilang tips. Una, basahin ang kontrata. Huwag pumirma kung may mga bahagi kang hindi naintindihan. Pag may mga questions ka, tanungin mo muna yung nagpapapirma sa iyo o yung employer mo kung anong ibig sabihin nito. Huwag lang basta pipirma. Lalo na dito sa Vietnam na yung contract is like, translated into 2 languages, Vietnamese at saka English. Kaya dapat suriin mo ng husto. For example, kung nakalagay dyan, accommodation support or accommodation provided. Kasi iba yan. Pagdating mo dito, akala mo free na yung accommodation mo, yun pala, sila yung naghanap ng mga lugar, ng lugar or ng boarding house mo kung saan ikaw tutuloy. Pero hindi ibig sabihin na sila yung magbabayad. Support lang, hindi provided. So, intindihin mo mabuti yung mga words na ganon kasi merong mga employer na napaka tawag dito, napaka-artistic gumamit ng mga words. Okay? Now, pangalawa, siguraduhin tugma ang lahat ng detalye tulad ng pangalan mo, posisyon, sahod, working hours, address ng kumpanya, at lahat ng ito ay dapat pare-pareho sa ibang dokumento. Ikatatlo, suriin kung rehistrado ang kumpanya sa bansang iyong pinagtatrabahuan. So, for example, in Vietnam, kailangan mo makita muna yung tawag dito, yung school, if may FB, may Facebook page ba sila or may web page ba sila. Tingnan mo kung lehitimo talaga itong school na to, kung talagang meron talaga dito. Kasi baka magugulat ka na lang pagpunta mo dito, sa bahay ka lang pala magtuturo, tapos meron lang siyang patawag dito, meron lang siya mga private students na ibibigay sa iyo. So pagdating mo dito, hindi ka makukuhaan ng visa working permit mo kasi hindi siya rehistrado dito sa Vietnam. Now, suriin, okay, now, so suriin kung rehistrado ang kumpanya sa bansang iyong pinagtatrabahuan. Huwag basta magtiwala sa mga screenshot lamang o pictures na pinapadala sa iyo. So, mas mabuti kung may official business registration ang employer. Ika-4, siguraduhin valid ang work permit or for example, in our case, business visa yung inaano natin. So, alam natin na valid iyon kasi ipapatatak yun sa Vietnamese embassy doon sa Manila. Alright? Now, panglima, makipag-ugnayan lamang sa official na Philippine Embassy or MWO. Huwag basta-basta magtiwala sa mga tao na willing to help, ganito, ganyan, ganyan. Maraming mga scammers na ngayon. So, dapat mag-ingat sa mga taong yun. Na huwag magpaniwala sa mga fixer, mga taong nangangako, mapapabilis ang proseso dito. Isa, dalawang, tatlong araw lang, tapos na ito lahat, tapos ipapadala namin sa iyo, tapos after that, wala, boom, goodbye na ang pera mo sa malaking binayad mo sa kanila. Now, bago tayo mag-post, isang paalaala lang,
laging magtago ng soft copy at hard copy ng lahat ng dokumento na pinirmahan mo at sinumite mo. Huwag magbigay ng original documents kung hindi naman kailangan or kinakailangan. Basahin ang bawat pinirmahan at siguraduhing legal ang employer. Sundin lamang ang official na requirements ng MWO or Philippine Embassy sa bansang inyong pinagtatrabuhan. Dahil maaring magbago ang requirements sa paglipas ng panahon, ugaliing kumpirmahin ang panibagong checklist bago magsumiti ng document. So, hindi natin alam, baka after few months, after I made this video, iba na naman yung requirements, hindi natin alam. So, right now, it's July 6, 2026. Alright. So sana nakatulong ang video na ito para mas malinaw mong naintindihan ang proseso ng contract verification sa Vietnam at sa ibang bansa. Kung may tanong ka pa tungkol sa MWO, OEC, work permit, or buhay OFW, i-comment mo lang sa baba. Baka iyon na ang susunod nating video. Or i-scroll down mo lang lahat ng mga video ko, baka nandun na yung mga sagot sa mga tanong mo. Now, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito at i-share ito sa mga kapwa OFW natin para mas marami tayong matulungan. So maraming salamat sa panunood. Ingat lagi mga kabayan at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye!